Good morning, children. Are you ready for a new discussion? Are you ready for a new lesson? That's great. I am Jeffrey Mauricio, and I will be your teacher in this subject, Araling Panlipunan or Social Studies. Today, we will be discussing about natural resources of Asia. But before anything else, I will introduce to you the learning objective in this subject or in this lesson, where at the end of the lesson, students should be able to first define the natural resources, second, identify the natural resources of Asia, the third, value the role of natural resources of Asia. So first, what is Asia? So Asia is the world's largest continent, making up about 30% of the world's land area. It is also the continent, or it is also continent, or considered the most populous continent in the world, with about 60% of the or the total population in the world. So what is natural resources? Natural resources are materials from the earth that are used to support life and meets people's need. Natural resources are resources of the country that meet the natural needs of the people and the government toward the development of the country, and each region of Asia has different natural resources. First, we have the north or northern part of Asia. So it says that the North Asia experiences a freezing climate that prevent trees and plants from growing. Pero ganyan pa man, may mga ilang bansa pa din dito sa rehiyong ito na napapakinabangan ang yamang lupa. So, inland resources ng northern part of Asia, the land isa sa napapakinabangan ang yamang lupa ay ang lupain ng Siberia. The land of Siberia is the only country in northern Asia where you can see a vast forest that are a main source of timber or yung mga troso. So sa land resources or ilan sa mga produkto ng northern part of Asia ay ang trigo, palay, barley, cotton, sugar beets, onions, and apple. While the natural resources are the water resources of the northern part of Asia, they have the so-called sturgeon fish. And ang sturgeon fish ay dito mo lang makikita sa rehiyong ito, na kung saan isa sila sa nag-export ng itlog nito na tinatawag na caviar eggs. Or ang itlog or ang caviar eggs ay isang delicacies na hinahalo sa pagkain. Sinasabing napakamahal nito dahil nga sa rare siya at dito lang siya makikita sa rehiyong ito. Well, when it comes to natural or mineral resources of the northern part of Asia, they have gold, oil, natural gas, and phosphate. So, pangunahing industriya ng Turkmenistan ang natural gas. Pangalawa lamang sa Russia sa produksyon nito at langis. Samantalang isa sa mga nangunguna sa produksyon ng ginto sa buong mundo ay ang Uzbekistan. Ang Kyrgyzstan ay tinatayang may malaking deposito ng ginto. Ang Tajikistan naman ay may tatlong uri ng yamang mineral. They have the metallicong mineral or gaya ng mga ginto. They have also mineral na panggatong like natural gas. And the last one is the industrial na metal gaya ng phosphate. While, let's now proceed to the southern part of Asia. So the southern part of Asia experienced the humid continental climate. This region is rich in land resources. So binubuo ang rehiyong ito ng mga lambak, ilog, kapatagan, at talampas dahilan upang pagsasaka
naging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao dito. So, ang land resources ay mayaman or isa sa produkto na maipagmamalaki ng rehiyong ito ay ang palay, trigo, sugarcane, vegetable, at jute. O ang jute ay isang kagamitan or sangkap sa paggawa ng sako or matigas na bagay na ginagamit sa paggawa ng sako sa buong daigdig. So in water resources naman, ang Indian Ocean plays the big role when it comes to water resources. May malaking kapakinabangan sa pagtustos ng mga yamang dagat tulad ng shellfish at isda tulad ng mackerel, salmon, tuna, dilis, at hipon. Well, when it comes to mineral resources, they have the limestone. Ito ay hinahalo sa semento or essential component of concrete. They have also the natural gas, oil, copper, salt, gypsum, iron, and carbon. So sa eastern part of Asia naman, it is rich in land resources found in various forms, which is the main source of production throughout the world. So example ng produkto nila ay ang telang sutla, palay, maging ang pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka, kambing, manok, ay mahalaga din sa rehiyong ito. Samantalang nagpaparami naman ng mulberry tree ang Japan dahil nagsisilbi itong pagkain ng mga silkworm na kinakailangan upang matustusan ang pangangailangan ng mga industriya sa telang sutla. So, sa rehiyong ring ito ay located the longest river in all of Asia. It is the Wangho River and the Yangtze River. So, ang Wangho at Yangtze River found in China, and it is the main source of livelihood and, of course, tourist attraction. And malaking tulong din ang mga ilog na ito sapagkat kung umaapaw ang ilog na ito, nagiging mataba ang lupang taniman ng mga naninirahan malapit dito. And also, China is the largest deposit of antimony, tungsten, magnesium, and carbon. Well, when it comes to western part of Asia naman, this region experiencing extreme heat and not much rain, causing the rivers and lake here to dry up. So sa kabila nito, may mga produkto pa din silang may pagmamalaki tulad ng trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako, at mga prutas sa mga oasis. So ang oasis ay isang ilog dito. Subalit limitado lamang ito kung makita sa rehiyong ito. Sa mga bulubundukin at disyertong bahagi naman ng rehiyon tulad ng Saudi Arabia, Turkey, Iran, at Iraq, ang pag-aalaga naman ng hayop ang isa sa kanilang ikinabubuhay. So, when it comes to mineral resources, they have the oil, petrolyo, bauxite, brass, potash, zinc, magnesium, and phosphate. So though hindi sila mayaman sa yamang tubig, subalit napakayaman naman nila sa yamang mineral dahil napakaraming yamang mineral na makikita dito tulad ng mga nabanggit ko kani-kanina lamang. So let's now proceed to the Southeast Asia. So the climate in this region is typically tropical, hot, and humid throughout the year. Kaya naman sakto lamang ito para sa mga pananim at pag-aalaga ng
mga hayop. So, when it comes to land resources, napakasagana ng yamang lupa at yamang gubat ng rehiyong ito. So, napakaraming biyaya ng yamang lupa ang naibibigay nito sa mga nakatira rito. Ito ay nagsisilbing taniman ng mga palay, mais, tabako, at tubo. So, ilan lamang yun sa mga produkto or isa sa naibibigay ng yamang lupa sa rehiyong ito. May kita din dito ang mga iba't ibang klaseng puno tulad ng apitong, yakal, lawaan, kamagong, at ipil na nagiging or isa sa mga ginagamit na matitibay na puno sa paggawa ng bahay. So nagsisilbing turismo din ito tulad ng rice terraces sa Pilipinas at chocolate hills, and of course sa Pilipinas mo rin ito makikita. So bukod dito, ay ginagamit din ang yamang lupa para sa mga pag-aalaga ng iba't ibang klaseng hayop tulad ng baka, kambing, manok, baboy, at mga kabayo. So when it comes to natural gas or yamang mineral or mineral resources, mayaman ito sa natural gas, oil deposits, copper, liquefied petroleum gas are also found in this region. So when it comes to water resources, has important role because it is the electric source due to the hydroelectric power that is cultivated here. So water resources also play a big role in the livelihood of the people in this region because fishing is one of their livelihood. So gaya ng sinasabi ko kanina or gaya ng nasabi ko kanina, malaking tulong ang yamang tubig sa elektrisidad sapagkat tulad na lamang dito sa Pilipinas, we have the Magat Dam dito sa Isabela na isa sa nagsusupply ng kuryente. We have also the Angat Dam and so many more. So as what I said a while ago, that it is also play a big role when it comes to livelihood of the people in this region because fishing is one of their livelihood. And when it comes in the Philippines, we have about 2,000 plus or more than 2,000 species of fish. And also, yung mga corals natin na talaga namang napakaganda ay nagiging attraction din sa turista sa bansang or sa rehiyong ito. Yan lamang ang ating pag-aaralan at sa susunod na talakayan ay pag-aaralan naman natin ang ang iba pa patungkol sa yamang or patungkol sa likas na yaman ng Asya. Salamat!